pagpapatawad, Panginoon. Linisin niyo, Lord, ang aming mga puso at kaisipan, Panginoon, nang sa ganun ay may kagalakan kami nagpupuri sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, sa mga kapatiran namin na padako pa lamang sa mga oras na ito, Lord. We ask for your guidance, Panginoon, na sila po makapunta ng nakakasama kayo, Panginoon, sa kanilang pagdako, Panginoon. Ganun din, Lord, kayo ang siyang gumilos, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Lord, na hindi po makakapunta kung sa anumang dahilan, Lord, kayo lamang nakakaalam. Kung sila man, Lord, ay dumadaan sa mga pagsubok, Panginoon, we ask for your comfort, Panginoon, sa kanila. Even healing, Panginoon, kung kailangan nilang kagalingan, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa kabutihan niyo, Panginoon, para sa aming mga kapatiran, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, patuloy din namin tinataas sa inyo ang aming mga pastor, na kung saan, Panginoon, ay kayo ang siyang kanilang sandigan, Panginoon. At kayo ang siyang kanilang inuuna sa lahat ng bagay, Panginoon. Maging sa inyong mga salita, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na kayo ang siyang mag-ingat sa kanila. Bigyan sila ng kakayahan at sapat na katalinuhan, Panginoon. At nang sa ganun, Lord, na ang inyong salita ay may pahayag, Panginoon, na ayon sa inyong kagustuhan, Panginoon, na mangyari, Lord, lalo na, Lord, sa siyudad ng Olongapo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa aming mga pastor. Dalangin din namin, Lord, na ingatan niyo po ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Gabayan sa lahat ng oras, Lord. At dalangin din namin, Lord, ang provision, kung ano man, Lord, ang kanilang mga needs, Panginoon, sa kanilang mga bawat pamilya, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, patuloy si Pastor Jesse, Lord, as a senior pastor, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kayo patuloy ibigay sa kanya ng wisdom, Panginoon. Kung ano po yung ninanais niyo pa na ipagawa, Lord, para sa inyong iglesia, Lord. At bilang isang senior pastor, Panginoon, alam po namin, Lord, na marami pa po siyang magagawa, Panginoon. Lalo na, Lord, sa bawat individual sa amin, Panginoon, na may pahayag, Lord, yung inyong salita na nais niyong iparating sa bawat pamilya, Panginoon, ng iglesia nito, Lord. Kaya dalangin namin, Lord, na patuloy niyo po kami pag-isahin, Panginoon, kung ano man yung pagpaplano na ninanais po na Pastor Jesse, Lord, sa iglesia nito, Panginoon. We speak a spirit of unity, Panginoon, para sa amin, Lord, para sa iglesia nito. Ganun din, Lord, sa aming paghahanda ng aming 30th anniversary, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kayo po ang gumabay, kumilos, Panginoon, sa aming paghahanda, Panginoon, na patuloy po kami hiningi sa inyo ng wisdom, Panginoon, direction, Lord, patungkol po sa aming anibersaryo, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, sa aming paghahanda, Lord, ay nandito yung aming excitement, Panginoon, na mapapurihan kayo, Lord. Mapasalamatan, Lord, sa loob ng 30 taon, Panginoon, ng inyong kadakilaan, Lord, sa aming buhay, Panginoon, para sa iglesyang ito, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin, Lord, na kayo ang bigay ng kakayahan, Lord, sa bawat nagnanais na ma-involve, Lord, sa anibersaryong ito, Panginoon. Tinataas namin sa inyo, Lord, yung mga bata, kabataan, mga kababaihan at kalalakihan, Lord, kung ano yung aming pwedeng i-present para may pakita namin, Lord, kung gaano po kami kasaya, Panginoon, na makasama kayo sa loob ng 30 taon, Panginoon. Kaya salamat, Lord. At we ask for your provision, Lord, kung ano man yung aming mga needs, Panginoon, lalo na, Lord, financially, Panginoon, sa lugar ng aming pagdadausan, Panginoon. Ihanda niyo po kami, Panginoon, sa araw na yun, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa provision niyo, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, na kayo ang mag-ingat, Panginoon, sa bawat aming mga gagamitin, Panginoon. Maging ito man ay mga instrumento, Lord, mga sinasakyan, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, ay binibigay namin para sa inyo na meron pong mga pag-iingat, Panginoon, sa bawat aming ginagawa, Panginoon. At salamat din, Lord, sa lahat ng pagpapala ninyo sa bawat individual, Panginoon, pamilya, Lord,
Dalangin namin, Lord, na patuloy po niyo pong ingatan ang bawat pamilya, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon. Lalo na, Lord, na pag-iingat ninyo sa bawat ama ng tahanan, Panginoon. Kayo po, Lord, ang mag-ingat sa kanila. Kung ano man, Lord, yung kanilang mga trabaho, Panginoon, nandun ang inyong pag-iingat. At higit sa lahat, Panginoon, ay unahin nila kayo, Panginoon. Maging silbing kalakasan, Lord, ang inyong mga salita sa bawat ama ng tahanan, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, ito po ay kanilang may pamahagi sa kanyang may bahay, anak, Panginoon, bilang isang matatag na pamilya, Panginoon, na may takot sa inyo, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, na bigyan nyo ng pag-iingat, kalakasan, Lord, ang bawat kanilang pamilya, Panginoon. Lalo na, Lord, ang kanilang mga anak, ang pag-iingat, Panginoon, pag sila po nasa labas na, nasa school, nandun ang inyong pag-iingat, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa bawat pamilya, Panginoon, na kayo ang siyang Diyos at Hari, Panginoon, ng kanilang tahanan, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat pagpapala, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, na ingatan nyo yung bawat pamilya na kung saan, Lord, ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok, Panginoon. Kaya kayo ang siyang kanilang sandigan at tiwala, Panginoon, na kayo ay siyang kikilos, Panginoon, kung ano man kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kung ito man ang kailangan nila ng comfort, Panginoon, nandiyan kayo para sila palakasin, Panginoon. Kailangan nila, Lord, ng provision, Lord, financial needs, Panginoon. Ask for your provision para sa kanila, Panginoon. At kung kailangan nila, Lord, ng kagalingan, we speak healing, Panginoon, sa bawat may karamdaman, Panginoon. Alam po namin, Lord, na wala pong imposible sa inyo. Lahat ay posible sa inyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, hayaan nyo na kami magpahayag ng aming damdamin sa inyo, ng aming pasasalamat, papuri, Panginoon, na nagmumula, Lord, sa aming mga puso, Panginoon. Kaya dinadakila ka namin, Lord, sa umagang ito. Kayo ang siyang aming pinapupurihan, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Inaanihan ko po ang bawat isa na tumayo. Sige po. Thank you, Lord. Sige. Tunay nga po, dakila ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Pinadala niya po ang kanyang anak na si Jesus. Kaya po, isa po itong rason upang magsaya po tayo sa bawat araw. Kasi pinadala niya ang kanyang anak at sa kanya po matatagpuan natin lahat ng hinahanap natin sa buhay. Kung kailangan natin ng pag-asa, ng kapayapaan po, sa atin po sa kanya po natin ito matatagpuan. Kaya minsan po magsaya po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon.
kaming may pagmamalaki sa harapan mo, kundi ikaw din po, Panginoon. Amen. Amen. Tanging ikaw lamang po, Panginoon. Kaya po minsan pa, sa pag-alay namin sa iyo ng aming awit, ng aming tinig, Panginoon, kalakip dito ang pag-alay namin sa iyo ng aming buhay. Sa church, patuloy po nating sambahin ng Panginoon. Ialay po natin sa Kanya ang ating buhay. Kasama ng pag-awit po natin, ng pagsamba natin, ialay po natin ang ating puso, ang ating isipan, ang buhay natin sa Kanya. Yes, Lord God, tunay nga po inaalay namin ang lahat sa iyo. Lahat ng pagsamba
presensya mo, sa presensya mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Ito po ang pinakamainam na lugar sa Kanyang presensya. At tayo ay tinatawag na dumako sa Kanyang presensya. Kaya buong puso, buong isipan natin ituon ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Ito ang ating inaawit. Maghari ka, Panginoon. Ang presensya mo ang aming kailangan. At nangako ang Diyos na kapag ang 2-3 nagtipon sa Kanyang pangalan, ang Kanyang presensya ay nasa kanila. Mga kapatid, damhin po natin sa pamagitan po ng pananampalataya. Hindi man natin nakikita o nararamdaman, tapat ang Diyos sa Kanyang pangako na Siya ay kung Siya ay ating aanyayahan, sasambahin, Siya ay nananahan sa kalagitnaan ng Kanyang mga anak. Tandaan po natin, ito pong pinakamainam. Wala nang hihigit pa sa presensya ng Panginoon. O Diyos, maraming salamat po. Hindi man kami karapat-dapat, pero ginawa mo kaming karapat-dapat. Salamat at pinatawad mo kami at patuloy na binabago. At maging sa umagang ito, Panginoong Diyos, linisin mo po kami, Panginoon. Sa anumang karumihan, sa anumang kasalanan na maaaring maging hadlang, Panginoong Diyos. Sapagkat ito po ang nais mo na kami po ay makadaupang palad. Narito po kami mga anak mo. Nagpapakumbaba, Panginoong Diyos, sa iyong presensya. Maghari ka. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoong Diyos. Kailangan ka namin. Sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay. Tulungan mo po kaming Ikaw ang aming isa puso, isa buhay, Panginoong Diyos. Purihin ka, O Diyos, napakabuti mo. Salamat sa iyong katapatan, sa kagandahang loob mo, Panginoong Diyos. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, sambahin ang dakila mong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Pwede po kayo maupo pansamantala. Amen. Sister Pelly, meron ba tayong newcomers? Okay, wala. Napakabuti ng Diyos. And patuloy po nating sambahin ng Panginoong Diyos. And narito po si Pastor Jimmy para pangunahan tayo muli sa pananalangin. Good morning po. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, we thank you for this morning. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong presensya na aming kasama this morning. Father, we pray for our nation. Patuloy po kaming nananalangin para sa iyong pag-iingat sa aming bansa. Para sa iyong pag-iingat sa mga namumuno sa amin, Panginoon. Father, we pray for your guidance sa aming mga leaders, Panginoon. Father, we pray for the outpouring of your Spirit upon this land. At ang aming dalangin, Panginoon, that kami na mga anak mo, that we will continue to put our trust in you, magtiwala sa iyo para sa kalagayan ng aming bansa. Father, we thank you for what you're doing, what you've done, and we put our trust in you na kayo po ay may dakilang plano. You have a great plan for this nation. Lord, we pray para sa aming syudad, para sa mga nalalapit na lugar, paggaya ng Subic, the Bataan area, and Pampanga, Panginoon, and SBMA.
And Father, we pray, Father, for souls to be saved. We pray for families to be saved, Panginoon. We pray, Father, for the church of Olongapo and Subic and mga kalapit na lugar, Panginoon, na pag-isahin mo po kami, maging ang mga missionary organizations, mga Christian organizations, bind us together, make us one, and use us as one, Father. Help us to honor one another and to respect one another and to love one another as Christ did and accept one another as Christ did. Salamat po, Jesus. This morning, Panginoon, pinapanalangin namin si Pastor Asban, kanyang family, ang kanyang anak na si Charis. And Lord, we pray for your healing upon her. And sa kanyang pagkakaroon ng check-up this week, we ask, Father, for good results, Panginoon. And Father, we pray that Charis would be encouraged even as she celebrates her birthday. Father, encourage her, encourage the family, Panginoon. Strengthen them, Father. We stand with them as one body, as friends, as family. Salamat po, Jesus. Brothers and sisters, please join hands at tayo po ay mananalangin para sa bawat isa. Let's just pray for one another. Allow the Spirit of God na kumilos sa umagang ito. Father, we thank you for bringing us to this place. And Lord, hinihiling namin, Panginoon, that you would just bind us together. Strengthen us, Father. Strengthen this body. We give you praise, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat. God is good. Amen po. For our announcements today, as always, please place your mobile devices on silent mode during the service. Our services are broadcasted on YouTube, sa ating YouTube channel, and we are broadcasting live at the moment and available for download as well. Ang ating pong website is churchoftherisenchrist.net. Find us on Facebook. On Facebook, yun po ay we also broadcast our services live now on Facebook. Tapos all of our announcements and yung mga iba't ibang mga details regarding what's happening and what will happen ay pinopost po namin sa Facebook. So please do like the page para kayo po ay maging updated. CRC on air, radyo natin, Subic 91.1, Hot FM. Every Sunday evening, mamayang gabi po at 6 o'clock ay binabroadcast po sa radyo ang ating morning service. Yan ay mamayang gabi 6 to 8. Ang radyo natin, Subic 91.1, Hot FM. Sa Subic po, Subic Town area, meron din po tayong Subic Connect na tinatawag. Ito po ay ginaganap every first and third Thursday of the month. This Thursday ay nandun po tayo sa LPMI building or otherwise ito po ay sa tapat ng covered court or Subic Town Gymnasium or Subic Arena. Doon po yan sa Subic Arena. Tama ba? Subic Arena. Doon po sa Subic Town covered court. Doon sa tapat, there's a building we have our Bible study on the 4th floor. And this Thursday po at 5 o'clock in the afternoon, if available kayo and you're from Subic, you're more than welcome to attend. Our services are in the morning on Sunday, 8 a.m. to 9:30, Tagalog po. Mamayang gabi is our English service from 6 p.m. to 8 in the evening. This coming Wednesday night at 7 o'clock hanggang 8:30, patuloy po tayo sa topic regarding prayer, yung tinuturo po ni Jesus, the Lord's Prayer. This Wednesday, we will be talking about Give Us This Day Our Daily Grind. So join us on Wednesday, find out what that's all about. Our Family Connect is every second Saturday of the month at 6 p.m. Youth Service this coming Saturday, July 23 at 6 o'clock dito po sa ating building. And our last announcement is our 30th anniversary. Ito po ay gaganapin sa SBEC or Subic Bay Exhibition and Convention Center. The theme is God Undeniable.
Ito po ay gaganapin sa August 28. But the whole month of August, we will be celebrating our 30th anniversary. However, on August 28, ito po ay gaganapin sa SBEC. It will be at 4 o'clock. Walang morning service, walang evening service. We'll have it at 4 o'clock. And then meron po tayong transportation. Pickup time will be from 3 p.m. to 4 p.m. at the Harbor Point. May bayad po ito, pero minimal lang naman. It will be 10 pesos going there and then 10 pesos coming back. So para dun sa mga wala pong sasakyan, kayo po ay makakarating at makakabalik sa Harbor Point Mall ng madali dahil meron po tayong service na magsusundo. Hindi ko alam kung ilan yung magsuservice, pero it will be more than enough for the amount of people na attend. So yan po ay sa SBEC, Subic Bay Exhibition and Convention Center. That is August 28 at 4 o'clock. And meron pa tayong mga guest performers, kagaya ni Sharon Vicente Hernandez, ang kanyang kapatid si David, si Gab Ramos and Casper from The Voice Season 1 and Season 2. And then we will also have Tata Delgado, yung ating pong saxophonist, and they will be with us. And then we have a guest speaker from the U.S., si Pastor Keith Lindsay. Yan po ay, again, that is August 28 at 4 o'clock. If you want a souvenir t-shirt, please see Brother Marlon regarding this. Souvenir t-shirts po ay 230 pesos lamang. Also regarding our anniversary, choir practice starts July 26. Yan po ay, Martes ba yan, Pastor Arnel? Tuesday? July 26, ang first choir practice. Para sa mga gustong sumali, please talk to Pastor Arnel. This is regarding our anniversary. My last announcement pala is we have been blessed, the church, CRC, has been blessed with a total of 20 scholarship certificates from Capstone Business College. So we are offering it para sa mga family natin dito, the CRC Church. We have 2 that were taken, so meron pa tayong 18 pieces. If you are interested, you can't afford to pay for your college tuition, talk to me, and tayo po, let's see if you qualify for the scholarship. Ang babayaran nyo na lang po is, per year is yung inyong miscellaneous fee, which comes up to 6,000 pesos. But then the tuition fee is free. Now, the miscellaneous fee can be paid in installment. So yan lamang po announcement. If you're interested, talk to me after the service or within the week. Kasi the end of the enrollment for this year is July 30. So if you're interested, please see me ASAP. Yan lamang po. So si Pastor Arnel Bali ang mag-share ng Word of God this morning. But before Pastor Arnel comes to share God's Word, we have something extra special to do this morning. This morning, we would like to recognize po yung mga missionaries po na nag-attend sa Church of the Risen Christ. We have about, I'll just read the names so alam nyo. We have some that attend the morning service. We have some that attend the evening. And the following are Sue Dracy, April Luke, Kurt and Kristen Sharp, Tyler and Samantha, Rachel Timms, and then from Kings Philam, Merle Andrade. Then we have Sonny and Leslie Nabong, Roy and Joanne Grimm, Andre, and then we have Osmond and Virgie from YWAM as well. And then we have Paul Itoy and Loy serving as Helping Hands. And then we have Aaron and Alex Williams with the New Tribes, and Scott and Rose Boyer setting up a orphanage also in the Barreto area. So they, with the Jasmine Rose Foundation. So these are the people that attend CRC, which are part of our missionaries or serve as in missionary work. And so what we're going to do is we're going to show a video to give you an idea who they are and a little bit about their work. This way we get a chance to know them and also an opportunity to know how to pray for them as well. So I'd like for us to watch a short slideshow.
every city's soaring tower. Empty people live in darkness, every minute, every hour. Hear the cry of desperation from a billion broken hearts. With a need so great, where do we even start? Let it start with me. Open up my eyes, fill my heart with your compassion, free my mind from all distractions. Use my hands to set the captive free, move my feet to follow after you. Lord, change the world and let it start with me. You've given us the orders, there's a place for everyone. I don't want to miss my mission in the plan that you've begun. You've promised to go with me to the edges of it all, change everything that keeps me from your call. Let it start with me. Open up my eyes, fill my heart with your compassion, free my mind from all distractions. Use my hands to set the captive free, move my feet to follow after you. Lord, change the world and let it start with me. Take my life, all that I have called my own. Everything I am is yours alone. Let it start with me. Open up my eyes, fill my heart with your compassion, free my mind from all distractions. Use my hands to set the captive free, move my feet to follow after you. Lord, change the world and let it start with me. Open up my eyes, fill my heart with your compassion, free my mind from all distraction. Use my hands to set the captive free, move my feet to follow after you. Lord, change the world and let it start with me. Let it start with me. So yan po yung mga missionaries po that are part or that attend Church of the Risen Christ. At the moment, our very own missionary, si Gay Ann, which is actually my cousin. She's my cousin, and she's in the U.S. right now. She's doing more training in Mexico, and is now having what do you call this? Some of her outreaches in the U.S. We'll be back soon, and as soon as she comes back, we'll have her give a report yung ginawa niya sa Mexico and as well as sa U.S. So pag-pray po natin sila, amen. I'm going to ask the following to please come. Nanay Merle, if you can come please up front. Rachel Timms, Alex and Erin Williams, and then also Kurt and Christine Sharp. If you can please come up, we would like to just pray for you, and then also so people can see your faces as well. So, dito po kayo. So you notice we have some sino Arna? Four of you are Americans, right? Oh, so lahat kayo Amerikano, di ba? Kahit ikaw Australian ka. Kayo po Mexican. So, Pilipino. So napansin nyo na
ng mga foreigner nag-a-attend sa Tagalog service. Ang dahilan kasi sila po ay nag-aaral ng Tagalog. Ang kanilang ministro ngayon, nakafocus sila, nag-aaral sila ng Tagalog. At the same time, pinag-aaralan po nila. Kailangan mag-Tagalog, nakakaya di ba? Kailangan pinag-aaralan nila yung kultura natin. Ayos ba? Ayos. Na-challenge ako sa inyo. And so, Erica actually is help teaching them Tagalog. Kaya, siya din nagtuturo sa akin. So, church, let's all stand up and let us bless them with prayer. Extend natin ang ating mga kamay sa kanila and let us pray for them. I'm going to ask Pastor Arnel, Pastor Jim, if they can join me up front. Pastor Jim. Thank you, Lord. Let us pray. Father, once again, as we recognize, Lord God, ang mga nagsiserve, Lord God, bilang mga missionaries. Not only, Lord God, do we honor, we thank you, Lord God, for sending them. We thank you, Lord God, that they answered the call, Lord God. Lord, minsan, hindi po namin alam, Lord God, those, Lord God, na hindi po nagiging involved sa mission. Hindi namin alam kung gaano kahirap ang mga sacrifices, Lord God, na ginagawa po ng isang missionary para mag-serve sa ibang bansa. But Lord, we just want to thank you, Lord God, that they answered to your call. We pray, Lord God, your blessings upon them, Lord God, that while they are here, Lord God, not only will you use them, Lord God, to be a blessing, but you will use us, use the people of the Philippines, Lord God, to be a blessing to them, Lord God. We ask, Lord God, that you would anoint them, Lord God, in the work that they are doing and will do. We ask, Lord God, in the name of Jesus, that you would bless them with good health and strength, Lord God. Lord, we lift them up to you, Lord God. You know the desires of their heart, Lord God. And we just pray that will be done. Lord God, for the Sharps, for Rachel, and for the Williams, Lord God, we pray, Lord God, that as they complete, Lord God, their course in studying the language and prepare, Lord God, for wherever you want to send them in this country, we pray, Father, in the name of Jesus, that you would lead them, Lord God, to the right place, Lord God, that you want them to be, Lord God. Then the doors would be open for them to minister, Lord God, in the name of Jesus. Once again, we thank you for them. We pray this, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Before you're seated, we have a little something that we would like to give you. Pastor Arnel, pwede mo ako tulungan. Nanay, wag ka muna alis. Yung by Kurt and kay Alex and Aaron. And then for Rachel, is for you. And then for Nanay Merly, para sa inyo po. God bless you. And mag-aral po kayo na mabuti, okay? Mag-aral na mabuti. Pastor Arnel. Amen. Hallelujah. So mga bata, tayo po kayo. Mga bata, children, stand up. Nais po namin kayong ipag-pray bago kayo umakyat doon sa third floor. Okay? Stay muna sa inyong kinalalagyan. Ayun, tumatakbo na. Okay. So pray po natin ang ating mga bata, ang mga anak. Lord, maraming salamat po sa aming pong mga anak na ito. Pagpalain mo po sila, Panginoon. And we speak life and blessing sa kanilang buhay na sila po'y lumaki ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong salita. Panginoon, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga bata, ages 4 hanggang 12, yan, meron silang service. Amen. Thank you, Lord. So once again, we salute yung ating mga missionaries. Saludo po tayo sa kanila, sa kanilang dedikasyon na tugunin ang tawag ng Panginoong Diyos. Alam nyo, iniwan nila yung komportableng buhay nila para dito, pumunta sa Pilipinas, sa ating syudad, para maging uncomfortable. Imagine, totoo yun. May mga times na hindi nila nararamdaman, syempre, yung minsan na naramdaman nila sa kanilang mga tahanan o sa kanilang pinanggalingan. Pero, ginawa nila yon.
iniwan nila yung kanilang mga mahal sa buhay para pagdating dito, mamimiss nila, di ba? Lahat yun ay ginawa nila para sa Panginoon. And nakaka-encourage, nakakataba ng puso na may mga ganitong mga Kristiyano, kapwa nating Kristiyano, mga banyaga na pumupunta sa atin para tayo tulungan kami mga ministro, mga pastor, tulungan kami sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, reaching out to the lost. Amen? So, saludo po tayo dyan, and we acknowledge them and we regard them highly sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. Minsan pa manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Narito po kami para pakinggan ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. At nagpapakumbaba po kami at inaanyayahan ang banal na Espiritu na siya pong maging tagapagturo upang maunawaan po namin, makita namin ang iyong mga plano, ang iyong mga panukala, ang iyong salita. Sapagkat maliban na ang banal na Espiritu ay kumilos sa aming kaisipan, ay hindi po namin makukuha, hindi po namin maunawaan ang mga bagay na nais mong makita namin, Panginoong Diyos. Kaya minsan pa, dalangin po namin na maghari ka, banal na Espiritu. Baguhin mo kami, ihubog mo kami ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Kamusta po kayo? Mabuti? Alam nyo, si KG, sabi niya kanina, bago mag-start ng prayer, sabi niya, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoong Diyos. And then, sinabi niya na ihanda natin ang isa't isa o ang bawat isa. Na, alam nyo, pumasok sa isipan ko na ihanda natin ang bawat isa. Na ibig sabihin, titingin tayo sa isa't isa at ihanda natin. Physically, kung may dumi, aalisin mo, di ba? And sapagkat haharap tayo sa Diyos, di ba? So, kailangan tignan natin ating sarili, yung isa't isa, ihanda natin, uy, may dumi ka, may ano. Ako, ano sa tingin mo, okay na ako? Haharap tayo sa Diyos, di ba? So, napakaganda na gagawin natin yun, hindi lamang physically, syempre, of course, yung ating spiritual na buhay, na pwede nating i-check ang bawat isa, i-encourage ang bawat isa, sabihin natin, oh, handa ka na ba? O nalulungkot ka ata? Nandito tayo para maghanda tayo sa pagpuri sa Panginoong Diyos. And that's one of our responsibility bilang magkakapatid kay Kristo, na ihanda ang isa't isa. So, ihanda nyo ako, ihanda ko kayo. Together, lalapit tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. Nakakatuwa po yun. I remember one time, nung nag-start pa lang kami sa ministry, ito, history na to sa ating anniversaryo. Alam nyo, kami noon ni Pastor Jimmy, Pastor Jesse, noon, nung nag-start pala kami sa ministry, ang laging suot namin ay nakapolo, nakabalat, shoes, tapos madalas kami naka-necktie. And ako bilang Pinoy, of course, Pinoy din naman sila, pero they grew up sa States at hindi ako marunong maglagay ng necktie. So kapag meron kaming crusade, pag meron kaming special event, pag merong pupunta kami sa mga school, naka-necktie kami. So ako, hindi ako marunong mag-necktie pa. So si Pastor Jimmy or Pastor Jesse, inihahanda nila ako, chichikin nila kung pantay na yung necktie ko. So, so, ganun kami noon. Ngayon, so, I just remember that, napakasarap ng feeling ko noon na inihahanda ako, chine-check, kung pantay na yung polo ko, yung necktie ko, ayos na, di ba? And dapat ganun din po gawin natin sa isa't isa, that we check one another, make sure na ready na tayo humarap sa Panginoon. Amen? Amen. Thank you, Lord. Well, last Sunday, kung nandito po kayo, shinare ko po sa iyo about yung panalangin natin na hindi mahadlangan. Na yung panalangin natin na hindi mahadlangan ng anumang bagay. At meron akong picture na nilagay dito yung baradong kanal, di ba? Ayaw natin ng baradong kanal. Gusto natin dumadaloy. Ibig sabihin, kumakonect tayo. So, binahagi ko po sa inyo ang kahalagahan ng ating panalangin na hindi nahahadlangan sapagkat kapag ito ay may hadlang, hindi tayo nakakakonekta sa Diyos. Again, if we are not connecting with God, ibig sabihin may nakaharang po. At kapag hindi tayo nakakonekta sa Diyos, ibig sabihin wala tayong matatanggap mula sa Kanya.
How can we receive kung merong harang, di ba? May harang po minsan ang ating mga panalangin, kung kaya bakit hindi nangyayari o bakit parang hindi ata naririnig ng Diyos, may nakahadlang. At isa sa mga bagay na nagiging hadlang sa ating mga panalangin ay yung maling pakikitungo natin o pamumuhay natin sa ating kapwa. Yun nga, tinutukoy sa Biblia yung ating pakikitungo sa ating mga asawa. At ganoon din sa ating kapwa. At dahil dito, apektado ang lahat ng ating ginagawa. Once yung ating communication, yung ating prayer line ay barado, for sure, lahat po ng ating gagawin ay apektado din. And one of that is ang ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Imagine, yung ating pagpupuri, pag-awit, ay hanggang dito lamang. Nakakalungkot yun, di ba? Gusto ng Diyos kapag nagpupuri tayo, umaawit tayo, sumasamba tayo sa Kanya, ay umaabot sa Kanya. Pero there are times, may mga pagkakataon na maaari itong mabarahan. Maaring hanggang dito lang yung awit natin. Kahit anong ganda, kahit tama yung nota natin, yung mga instrumento, perfect yung chords, yung mga tao ay nagtataas ng kamay. Pero kapag merong pong bara, ay hanggang dito lamang po yan. In Matthew chapter 15, verse 8 to 9, sabi doon ni Jesus, lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at ginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. So they use their mouth to worship and honor God. But, sabi doon, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Wow, yun ang nakakalungkot dito. Kapag yung pagsamba natin ay mawala ng kabuluhan. Paano nangyayari ito? Kapag merong nakabara po. Sabi doon, ang aral na kanilang tinuturo ay mga kautusan ng mga tao. So kahit sa kanilang paglilingkod, pag-aaral, ay nawawala ng saysay. Sila ay sumasabas sa Diyos, subalit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Sabi doon, malayo yung kanilang puso. Wala sa kanilang puso ang pagsunod sa mga kautusan o kagustuhan ng Diyos. Maaring dito, maganda yung pag-awit natin, pero pag uwi natin sa bahay, yung ating pagsunod sa kanyang mga kalooban, minsan ay isinasantabi natin. Hindi sila lumalakad o namumuhay sa katuwiran o sa tamang pamamaraan. Nangyayari ito minsan. Kristiyano na tayo pero hindi matuwid po yung ating pamamalakad, pamamaraan. Nakakalungkot minsan sasabihin, ay Kristiyano ba yun? Kasi nga mali yung pamamaraan pero Kristiyano pala. Nangyayari po yan. So sabi ni Jesus, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Posible po yan. Na dito tila yung puso natin ay malapit sa Diyos, pero pag wala na tayo dito ay napakalayo ng ating puso. In Romans chapter 1 verse 21, sa Filipino Standard Version, sabi doon, sapagkat kahit na kilala nila ang Diyos, so pwede natin sabihin, kilala natin ang Diyos, siya ay hindi nila niluluwalhati o pinasalamatan man lang bilang Diyos. Sa halip, naging walang kabuluhan ang kanilang mga pag-iisip at naging madilim ang hangal nilang mga puso. Again, nandito yung puso. Ang puso natin ay kailangan nating bantayan. Pwede po ito maging madilim. Ibig sabihin, yung ating mga pamamaraan ay pwedeng magpadilim sa ating mga puso. Kahit na sinasabi natin, kilala natin ang Diyos, umaaten ako sa CRC. Maaari nating sabihin, tayo ay Kristiyano at nananalangin, subalit kung ang ating mga puso ay hindi pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos, kamalian pa rin ang iiral sa ating buhay. May mga ganun po. Di ba? Kaya nga, again, sasabihin ko, may nagsasabi, ay, Kristiyano pa naman yun. O kaya, Kristiyano pala yun. Bakit ganun? Sapagkat kung minsan, yung ating puso ay hindi natin nababantayan. In Titus or Tito, chapter 1, verse 16, Filipino Standard Version. Again, sabi dito, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila naman ang ng kanilang gawain ang Diyos. So sa gawain natin, sa pamagitan ng ating pagkilos, ikinakaila natin ang ating pagkakilala sa Diyos. Nangyayari po yan. Kahit sinasabi nilang kilala ang Diyos. Sila ay kasuklam-suklam sa Diyos. So, this is strong. Mga suwail at hindi nararapat para sa anumang mabuting gawa. Ayaw nating malagay sa ganitong estado. Pero pwede po itong mangyari kung hindi natin iingatan ang ating mga puso, ang ating gawa.
Kaya ito po yung mga bagay na pwedeng humadlang sa ating mga panalangin. Ito ay nangyayari, di ba? Kristiyano sa nguso. Tignan niyo yung mga nguso niyo. Kristiyano sa nguso pero hindi sa puso o sa gawa. Ayan. And tandaan po natin, ang Kristyanismo o ang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi nagsisimula sa gawa o sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pusong pinaghaharian ng Diyos. Doon po nagsisimula. Hindi lamang po sa nguso, sa puso. Doon nagsisimula ang tunay na Kristyanismo. Isang pusong pinaghaharian ng Diyos. Nung last Wednesday, Pastor Jimmy talk about the kingdom of God, yung paghahari ng Diyos. And start sa ating puso, in the inside. At kapag doon naghahari ang Diyos sa ating puso, at ito ay kusang gagawa ng kabutihan sapagkat naroon ang Diyos. Naroon ang Diyos. At kung saan naroon ang Diyos, naroon ang kabutihan. Dadaloy po yan. Kaya ang pagiging Kristiyano o yung pagiging matuwid ay hindi lamang po sa nguso at hindi natin pipiliting isagawa. Kasi kahit igawa mo yan, kung yung puso natin ay hindi pinaghaharian ng Diyos, wala pa rin. Again, hindi tayo nagiging Kristiyano dahil sa ating mabuti o matuwid na gawain. Tandaan niyo po yan. Hindi tayo nagiging Kristiyano dahil sa mabuti at matuwid nating gawain. Kundi tayo ay Kristiyano dahil may pusong pinaghaharian at patuloy na binabago. Tandaan niyo po to, naghahari si Jesus at patuloy na binabago. Gusto ko pong idiin yung patuloy na binabago. Wala po sa isa man sa atin ang perpekto, pero patuloy po tayong binabago. Ang mahalaga, si Jesus ay naghahari sa ating kalooban, sa ating puso. Patuloy po tayong binabago at ang resulta nito ay mabubuting gawa. Kaya tayo tinatawag na Kristiyano. Tinatawag tayong Kristiyano hindi dahil sa gumawa tayo ng kabutihan. Tinatawag tayong Kristiyano dahil si Jesus ay nasa ating puso at ang resulta nito ay mabuting gawa. Mabuting gawa. Tayo ay nagiging matuwid. In Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Ito napakahalaga din. Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Sabi dito, kaya't kung mag-aalay ka ng iyong handog sa dambana at doon ay naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. So pumunta kayo sa church at mag-offering ka, magbibigay ka, mag-serve ka. At doon, sabi doon, may naalala ka na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. Sabi doon, iwan mo ang iyong handog sa harap ng dambana at umalis ka. At napakahalagang bagay, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at pagkatapos ay bumalik ka at ialay mo ang iyong handog. So kung tayo ay nakasama ng damdamin, meron tayong nabitawan na hindi magandang salita, ito ang maaaring maghadlang sa ating pagsamba, sa ating pagbibigay. Sabi doon, iwan mo at makipag-ayos ka. Seek peace, sabi nga doon. Alam nyo, maaaring meron tayong nasabi na hindi maganda sa ating kapatid o kanino man, kahit hindi po natin church member, maaaring mali ang ating pamamaraan o gawain, kung kaya sumama ang kalooban ng iba. Again, minsan yung ating pamamaraan ay hindi nila matanggap kaagad. Somehow, nasaktan sila. Hindi mahalaga kung sino yung tama o mali, pero sabi doon, sumama ang loob ng iyong kapwa. Nasaktan mo sila. Sabi doon, makipag-ayos tayo. Kung kailangan mong kausapin. Kung kailangan mong humingi ng sorry, you need to say sorry. Dahil, napakahalaga na bago tayo magbigay, ay maayos yung ating puso, yung ating kalooban. Sabi doon, makipagsundo ka muna bago mo ialay ang iyong handog sa Panginoong Diyos. Ano ibig sabihin nito? Na ang Diyos mas higit na mahalaga ang kondisyon ng ating puso sa harapan niya kaysa dun sa binibigay natin. Kasi kahit malaki ang maibigay natin, kahit yung buong oras mo binigay mo na sa Panginoon, pero
Kung yung kondisyon ng ating puso ay hindi tama dahil meron tayo nasaktang damdamin na ibang tao, dahil may nakaaway tayo, mas higit na mahalaga ang kondisyon ng ating puso. Kaya sabi doon, iwan mo muna. Kasi kung hindi, masasayang po, mababaliwala yung pagbibigay mo. Kaya minsan nasabi natin, bigay naman ako ng bigay sa Panginoon. Bakit hindi ko nararanasan yung kanyang pagpapala? Kapatid, baka maaring meron kang nakasamaang loob, maaring may nagawa kang bagay na kailangan mong makipagsundo. Kaya napakahalaga po. Again, kapag may bara po yung ating panalangin, naapektuhan po ang lahat ng aspeto ng ating paglakad bilang Kristiyano. Yung ating pagsamba, yung ating pagbibigay, lahat po ay apektado. Kaya ang Diyos ay may panuntunan upang tayo ay maging matuwid. Meron po siyang panuntunan. May tamang pamumuhay na itinuturo ang Biblia upang ang mga panalangin natin ay maging epektibo. Remember, James chapter 5 verse 16. James chapter 5 verse 16, sabi doon, ang panalangin ng matuwid na tao ay mabisa o makapangyarihan. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Today, ang mensahe ko po na nais kong ipaalam sa atin, which is I believe, is yung word na righteous. Righteous. Pagiging matuwid. Alam niyo po ba ang mabuting balita na tayo ay ginawang matuwid? We were made righteous. Ginawa po tayong matuwid. Kailangan po nating maging matuwid. Tandaan po natin yan. Kailangan po nating maging matuwid. Sabi po doon, ang panalangin ng matuwid na tao. That's one of the key word, pagiging matuwid. Again, kahit anong galing ng panalangin mo, ginamit mo yung mga scriptures, kasama pa magandang boses, ginamit mo na nanalangin ka. Pero kung hindi matuwid ang ating puso, ang ating kalagayan, hindi po mabisa ang ating panalangin. Pagiging matuwid, ito ang hinihingi ng Diyos. Alam nyo ba na God required righteousness? In Micah chapter 6 verse 8. Samahan niyo po ako dito. Basahin po natin. Ito yung inaas ni Lord, hinihingi ni Lord sa atin. May isang bagay po. Sabi niya, itinuro na niya sa iyo, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, maging matuwid ka, maging maayos ka. Sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa church, kundi sa lahat ng bagay. Minsan, iniiwalay natin yung church sa activity natin sa pamilya, sa trabaho, sa school. But sabi dito, maging makatarungan ka, maging matuwid ka sa lahat ng bagay. Nire-required ni Lord yan. Yan ang nais ni Lord. Sa bawat isa sa atin, bata, kabataan, may edad. Sabi niya, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Ang ating kapwa, patuloy nating i-honor, i-respect, mahalin, at buong pagpakapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. And ngayong umaga, gusto kong pagtuunan yung salitang pagiging matuwid, pagiging maayos, makatarungan sa lahat ng bagay. Sapagkat ito po yung hiningi ng Diyos. At ito rin yung bagay na nagiging dahilan upang yung ating panalangin ay maging epektibo. Pagiging matuwid o makatarungan ang hiningi ng Diyos. But the problem is, ito yung problema natin. Ito yung dilema natin. God is asking us something na hindi natin kayang ibigay. Paano nangyari yung pastor? Totoo, na hiningi ng Diyos ang isang bagay na hindi natin kayang ibigay. So therefore, kailangan natin ng tulong. Una, bakit hindi natin kayang ibigay? Okay? Bakit? Again, kapag binasa natin ang Biblia, mababasa natin doon na bawat isa sa atin, tayong lahat ay makasalanan. At tayo ay hindi nakaabot sa kanyang panuntunan. Ito ang katotohanan nating kalagayan. Maliban sa Diyos. Kung wala pa ang Diyos sa buhay natin. In other words, wala tayong katuwiran. Wala tayong makatarungang bagay sa buhay natin.
Kahit anong sabihin mo, Pastor, hindi naman ako nagmumura, hindi naman ako nag-agree. But still, sabi sa Bible, sa Biblia, na lahat tayo, sa isang banda, sa isang punto, ay nagkasala, naging makasalanan, hindi naging makatuwiran. In Romans chapter 3, verse 23, sa magandang balita, Biblia, sabi doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian. Sabi nga ni Pastor Jimmy, this is elementary pero napakahalaga po na makita natin. Na mahalaga na maunawaan ng tao na sa ating sarili wala po tayong katuwiran, wala tayong kaayusan sapagkat ang bawat isa sa atin ay nagkasala. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot, walang pumasa. At ngayon, hiningi ng Diyos ang katuwiran, wala tayong may bibigay. Bagsak lahat po tayo. Wala po tayong katuwiran. Huwag niyo pong isipin, ay mga pastor, okay yan, nakakaabot yan sa Diyos. Again, kung wala kaming katuwiran, wala tayong katuwirang papasa sa Diyos, bagsak lahat tayo. And this is reality. Pagiging matuwid. Being righteous. Ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay hindi nakukuha sa paggawa ng matuwid na bagay. Forget gumawa ka ng matuwid na bagay, ay matuwid ka na sa Diyos. Hindi po totoo yun. At yun na nakakalungkot sa ating mga Pilipino, sa ating mga kapwa Pilipino, na dahil nakagawa sila ng mabuting bagay, pakiramdam nila, mabuti na sila sa harapan ng Diyos. Hindi po totoo yan. Hindi dahil gumawa ka ng mabuti, ay mabuti ka na sa harapan ng Diyos. Iba po ang panuntunan ng Diyos. Ito, papakita ko sa inyo, Isaiah chapter 64, verse 6. Isaiah chapter 64, verse 6. Inisip natin, Pastor, lumaki ako na mabuting manggagawa, wala akong inaagabyado. Sa palagay ko, tatanggapin ng Diyos ang aking katuwiran, aking kabutihan. Isaiah chapter 64, verse 6, sabi doon, inulit-ulit, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. You and I became shameful, kahiya-hiya, marumi sa harapan ng Diyos. Kaya dapat nga, paglalapit tayo sa Diyos, ayusin natin ang bawat isa, ihahanda natin, na baka may dumi pa tayo, ayusin natin. Lahat tayo marumi sa harapan ng Diyos. At again, sasabihin natin, hindi naman ako masamang tao, hindi ako nagmumura, gumagawa ako ng mabubuting bagay. And then, sabi dito, ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Wow. Na kahit anong gawa mong mabuti, kahit anong tino ng iyong pamumuhay, kung wala ang katuwiran ng Diyos, sabi dito, ang mabubuti nating gawa ay maruming basahan ang katulad sa harapan ng Diyos. So we try to be righteous on our own strength. Sabi doon, parang filthy rags. Basahan. Ayaw natin ng maruming basahan. Lalo na ang Diyos. Ayaw ng maruming basahan. So kahit anong gawin nating pagiging mabuting tao, kung wala yung katuwirang hinihingi ng Diyos, lahat ng yan ay maruming basahan pa rin. Kaya wala po tayo may pagmamalaki talaga. Hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, marami na ako nagawa, marami na ako natulungan. That's good. Pero yung goodness na yan ay hanggang dito lamang. Pagdating sa harapan ng Diyos, sabi doon, ito ang sabi ng Diyos, maruming basahan ang katulad. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Ito ang tunay na tao kapag di niya pinaghaharian ang ating puso. Na kahit anong gawing mabuting bagay, di siya may dideklarang mabuti sa harapan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng ideklara na mabuti sa harapan ng Diyos. That's the bad news. Na wala tayong effort na magagawa kahit anong bagay. Kahit ilang libong bagay pa yung mabubuti, pag sama-samahin mo, still, sabi doon, maruming basahan ang katulad nito. Sabi doon, nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinangay tayo ng malakas ng hangin ng ating kasamaan. Nandun yung kasamaan ng tao. But the good news is, meron po tayong pag-asa.
Ang mabuting balita, may pag-asa po tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. If God is asking us to be just and righteous in His sight, ibig sabihin yun, posible. Pero sa atin, po, wala po tayong may ibibigay na katuwiran upang pumasa po tayo sa kalwalhatian ng Diyos. But God is asking, di ba? Ito yung nire-require niya. Oh man, this is what God require of you, to be righteous, to love your fellow men, and honor the Lord. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan. He made a way upang tayo maging matuwid sa pamamagitan, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. So, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. There's no way. Tandaan po natin yan. Huwag niyong ipupush yung sarili niyo na gumawa ng mabuti sa inyong sarili. Kailangan po nandoon ang Diyos. Siya po ang gumawa ng paraan upang tayo maging matuwid. At ang katuwiran na yan, alam natin, walang iba kundi si Jesucristo. So, binabalik po sa atin, alaala ngayon, na ang ating katuwiran ay nagmumula sa Diyos. Si Jesus ang katuwiran ng Diyos. Si Jesus ang katuwiran ng Diyos. At tanging sa Kanya lamang natin makakamtan ang katuwiran na hinihingi ng Diyos. So again, the prayer of a righteous man. How can we become a righteous man? Upang maging effective yung buhay natin through Jesus Christ. Sa pamagitan po ni Kristo. Doon po magiging epektibo ang ating panalangin. Sa katuwiran po ni Jesus. So Jesus is the righteousness na nagmula sa Diyos. In 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan or unrighteous upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, pagkilala, pagtanggap, pagsuko kay Jesus, paghariin siya sa ating puso, tayo ay nagiging matuwid sa harap ng Diyos. So here we go. Dito na tayo nakakapasa. Ikaw at ako, makakapasa tayo sa hiningi ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Imagine, inisip niya tayo. Siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya. Kaya napakahalaga na meron tayong pakikipag-isa kay Kristo. Maaring umaattend ka ng church, maaring may Bible ka, nagpipray ka, pero wala kang pakikipag-isa kay Jesus. Again, yung pagiging matuwid mo ay bagsak pa rin. Pero kapag ikay nakipag-isa, nakipag-ugnayan, isinuko mo ang iyong buhay, ikaw ay Kristiyanong hindi lamang sa nguso, kundi sa puso, sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Posible po tayong makapasa. And this is all by the grace of God. Dahil sa Kanyang binigay sa atin. Kinakailangan natin ng katuwiran ni Jesus. Ito ay mapapasa atin sa pamamagitan ng pagsuko at paghahari ng Diyos sa ating buhay. Narito muli yung paghahari ng Diyos, the kingdom of God. Ito yung tinatawag na spiritual rebirth, kapanganakan. Born again. You need to be born again. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. We believe in God. We have faith in God. Tinatanggap natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon. Na ang ating katuwiran ay baliwala, kundi yung katuwiran na ginawa ni Jesus. At dahil dito, idinideklara tayo matuwid sa harapan ng Diyos. We are made righteous, ginawang matuwid. Yan po ang ating mensahe ngayon. Ikaw at ako, ginawa tayong matuwid. We were made righteous. Yan ikaw, yan ang katauhan mo ngayon kapag tinanggap mo si Jesus. Ginawa kang matuwid ng Diyos. Ikaw ay hindi naging matuwid dahil gumagawa ka ng matuwid. Hindi po. Ikaw ay ginawang matuwid. You were made righteous. At kapag yan po ay naunawaan natin sa ating puso na ang ating katuwiran ay kay Jesus, yan ay dadaloy sa buhay natin. Yan ay kusang lalabas. So hindi po tayo mahihirapang kabutihan. Why? Kasi nandun yung kabutihan, nandun yung katuwiran sa loob.
Ang problema minsan ng tao, sa labas, nagmumula yung katuwiran, yung sa labas ginagawa. Pero sa loob, wala. Hindi po magyayari yun. Kailangan po sa loob magsimula. Romans 23, again, we were made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true to everyone who believes, no matter who we are. Kahit ano pa man ang pinanggalingan mo, ano man ang nakaraan mo, ano man ang estado mo sa buhay. Sabi doon, and this is true to everyone who believes. Lahat po ng naniwala, lahat po ng sumunod sa kagustuhan ng Diyos na tayo magpasakop kay Kristo Jesus. Ginawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Ibig sabihin sa lahat po, kahit saan ka pa mang lupa ng galing, isa lamang ang pamamaraan na tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Doon po tayo mag-concentrate sa loob. Ang resulta, ang katuwiran ng Diyos, tinutulungan tayo. Listen, tinutulungan tayo ng katuwiran ng Diyos. Sino yung katuwiran ng Diyos? Si Jesus. Tinutulungan tayo upang gawin natin ang matutuwid na bagay at kung ano yung kagustuhan niya. Yun pala ang sikreto. Yung katuwiran ng Diyos na nasa ating puso, tinutulungan tayo maging matuwid, maging gawin natin yung mga bagay. So, pansinin natin ang buhay. Kapag hindi natin nagagawa yung matuwid at tamang bagay, ibig sabihin, wala tayong tulong na nakukuha. Sapagkat si Jesus ang nagbibigay sa atin ng tulong, ng kakayahan. Unang-una, upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pangalawa, upang gawin ang tama sa ating kapwa. Philippians chapter 2 verse 13, magandang balita, Biblia, sabi doon, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo. Eto na, the righteousness of God, si Jesucristo. Ang Diyos ang kumikilos sa inyo, for what? Para saan? Upang inyong naisin. So binibigyan niya tayo ng desire to do good. At isagawa ang kanyang kalooban. Dito na dumadalo yung power ni Lord sa buhay natin. When we surrender, when we acknowledge yung si Jesus sa puso natin. So dalawang bagay, binibigyan niya tayo ng naisin, ng desire. Minsan kasi wala tayong desire, di ba? But He will give you the desire na mahalin kahit na yung taong yan na nakasakit ng damdamin mo. Mahalin yung taong yan na kahit anong amoy niya, kahit anong itsura niya, bibigyan ka ng desire ni Lord na mahalin yan. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sabi doon, He will give you power upang isagawa ang kanyang kalooban. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Unang-una, again, na tayo maging matuwid sa Kanya. Pangalawa, mahalin yung ating kapwa, sabi din sa Micah. At pangatlo, sumunod yun sa kalooban ng Diyos. So again, hindi talaga tayo ang gumagawa, kundi ang Diyos na nananahan sa ating puso't isipan. Ito ay kusang lumalabas sa ating buhay. Kaya it's all about Him and not us. Hindi po tayo. And for 30 years, it's all about God, not CRC, not Pastor Jesse, Pastor Jimmy, Pastor Arnel, at not even you. It's all about Him. Si Jesus. Kaya napakaganda ating celebration this 30th anniversary natin. Na i-remind natin yung ating sarili na hindi talaga tayo. It's not about us. Hindi kung ano yung magagawa natin, kundi yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. And my last scripture ay napakahalaga para sa inyo. Ephesians chapter 2 verse 10. Listen to this. Alam nyo, hindi mahalaga yung inyong nakaraan. Hindi mahalaga kung saan kayo nanggaling. Ang mahalaga ay nung araw na tinanggap mo si Jesus, pinaghari mo sa iyong buhay, doon gumawa ang Panginoong Diyos. Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi dito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Yung nakikita nyo dito sa harapan ngayon, Pastor Arnel or Arnel, kung ano ko ngayon ay gawa ng Diyos. Hindi ko po gawa. At ganoon din sa bawat isa sa inyo. Kung sino kayo ngayon, kung ano kayo ngayon, ay gawa ng Diyos. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, na nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. So natural pala yung mabuting gawa sa atin.
na inihanda niya. This is, way back pa. Hindi pa tayo pinapanganak. Inihanda na ng Panginoong Diyos. Na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So kung ano tayo ngayon, concentrate kung ano yung ginawa ni Lord sa puso mo. Concentrate sa kalooban. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, huwag tayong mag-concentrate sa paggawa ng mabuti para maging Kristiyano tayo, para tayo ipabor ng Diyos. Hindi po. Baligtad po. I-concentrate natin, ako'y binago na ng Diyos. Ako'y ginawang matuwid ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang awa. Concentrate on that. Yun ako. Doon ako tinawag ng Diyos. Kapag may nagsabi sa iyo na hindi magagandang bagay, no, huwag mong tanggapin. Iba yung panuntunan ng tao sa panuntunan ng Diyos. Ang tao, panglabas ang concentration. Kailangan gawin mo to, kailangan nandun ka, kailangan patunayan mo to. No. Nagsisimula sa loob. Kaya kayo, kahit hindi namin kayo nakikita na gumagawa, ang mahalaga po sa loob. Kapag umuwi kayo, pag nasa trabaho kayo, sa loob po ang mahalaga. Concentrate. Allow the love of God, allow the grace of God na magdaloy sa inyo. Kusang lalabas po yan when you concentrate in the inside. Sapagkat who you are today ay dahil sa Diyos. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo. We were made to do the works, to do good works. Na ginawa, inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Kung ano tayo ngayon ay dahil sa ginawa ng Diyos. Kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ang nakaraan mo ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay kung anong ginawa ni Jesus para sa iyo. Kung ano ka ngayon, ang dapat nating ipamuhay. I am a child of God. Ako'y pinatawad, ako'y nilinis, ako'y ginawang matuwid. Yan ang ipamumuhay ko. At yan ang nais ng Diyos. Ikaw ay ginawang matuwid. At dahil ikaw ay ginawang matuwid, ikaw ay gagawa ng kabutihan. See? Tayo ginawang matuwid. So therefore, normal sa atin ang paggawa ng mabuti. Ito ay lalabas sa atin. Hindi po tayo magpapakahirap na gumawa ng mabuti para sabihan tayo na kasi Kristiyano yan. Hindi. Gumagawa tayo ng mabuti dahil kay Kristo. At ang tawag dyan ay Kristiyano. Amen? So, yan ay ipinag ng Diyos noong paman para natin isagawa. So, ginagawa lang natin yung normal na tinawag sa atin ng Diyos. So again, sa pagwawakas, minsan pa ang panalangin ng matuwid na tao ay epektibo. So therefore, kung ikaw ay matuwid dahil kay Kristo Jesus, ang panalangin mo ay matuwid. Kasi lalabas dyan yung katuwiran ng Diyos. Lalabas dyan yung mga bagay na nais ng Diyos. So therefore, yung prayer mo ay magiging matuwid sapagkat ang ating pagiging matuwid ay dahil kay Kristo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin upang hangarin at gawin ng tama. At ito rin na nagiging dahilan upang ating mga panalangin ay huwag mahadlangan. It's all about God, in other words. Napakabuti ng Diyos. Amen? Yuko po tayong lahat, pikit natin ating mga mata, at maging kayong mga nakakarinig sa aking boses, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga gawain. Ang sabi sa Biblia na lahat tayo ay nagkasala, at yung ating katuwiran ay maruming basahan. Yan po ang totoo. Kaya kapatid, huwag mong sikapin na maging matuwid sa pamagitan ng paggawa ng mabuti sa iyong sariling pamamaraan. Ang sabi doon sa Micah, hinihingi ng Diyos, ninanais ng Diyos na tayong mga tao ay maging makatarungan, maging matuwid sa lahat ng bagay. God is asking us something na hindi natin gagawin, and that's why He made a way. And that way is Jesus Christ. Tanging kay Jesucristo lamang. Kaya kailangan natin paghariin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At ikaw, kapatid, kahit nandito ka, umattend ka ng church, sapat na kinilala mo lamang ang Diyos, si Jesus, sapagkat sabi sa Biblia, maraming kumikilala sa Kanya.
pero yung gawa nila ay hindi tama. Sapagkat ang totoo ay hindi pa naghahari si Jesus sa kanilang puso. Ang katuwiran ng Diyos ay wala pa sa kanilang puso. Kaya kaibigan, napakahalaga na tayo magkaroon ng pagkikipag-isa, ugnayan. Doon tinatanggap natin si Jesus. At doon pumapasok yung born-again experience na yung ating kahinaan, pagiging marumi, ay binabago ng Diyos, nililinis ng Diyos. At tayo'y parang isang sanggol na muling ipinanganak na merong bagong katauhan. Sabi sa Biblia, anyone is in Christ. If anyone is in Christ, he is a new creation. Bagong nilalang. And the old has gone. Huwag na po nating pag-aksayan pa ng panahon ng nakaraan. Kung meron man tayo nakukunin sa nakaraan, lesson. But wala na po tayong pwedeng ipamuhay pa doon, kundi yung aral. And let's concentrate kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin ngayon. Kaibigan, kapatid, si Jesus ang katuwiran ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Maaari kang maging matuwid sa harapan ng Diyos. At yun ang mahalaga, na maging matuwid tayo. Again, kung wala ang katuwiran, walang makakapasa. Kung wala ang katuwiran, kahit anong sigaw natin sa pananalangin, tila may nakahadlang. Salamat sa Diyos sa kanyang katuwiran, si Jesus. Jesus, patuloy kang maghari sa aming mga puso't isipan. Jesus, patuloy kang mangusap sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu, maghari ka. Tulad ng inawit namin kanina. Maghari ka, baguhin mo kami upang dumaloy sa amin ang kabutihan, ang katuwiran na hindi namin kailangang pagpaguran, kundi dadaloy lamang dahil sa aming kalooban, naroon ang pinagmumula ng katuwiran, si Yesu Kristo. Kaibigan, kung tinanggap mo si Jesus, sabi sa Biblia, kung ano ka ngayon, yan ay gawa ng Diyos. You are a child of God, made righteous, all by the grace of God. Purihin ang Diyos. Angkinin po natin ang katuwiran ng Diyos. Meron po ba dito na nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Maaring, Pastor, hindi ko pa nagawa yan. Nais kong gawin ngayong umaga. Meron ba? Taas mo yung kanang kamay mo. O kaya nais mong isuko ang iyong buhay muli sa Panginoon dahil marahil nung una na sumubay ka sa panalangin, para bang hindi mo talaga sineryoso o kaya hindi mo naintindihan. But today, you need the righteousness of God. At si Jesus, kailangan maghari sa iyong puso. Hallelujah. Meron pa, magtataas ng kanyang kamay. Meron po nagtaas ng kamay. Amen. Meron pa, last call. Hallelujah. Again, simpleng panalangin na humingi tayo ng tawad sa Panginoon at tanggapin natin siya sa ating puso. Yung nagtaas ng kanang kamay, pwede kang sumunod sa aking panalangin at kahit kayong mga nasa inyong sariling mga bahay, kung naririnig nyo ako, sumunod kayo sa panalangin ito. Simple lamang, sabihin nyo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw ang aking katuwiran. Ama, maraming salamat po. Jesus, salamat. Banal na Espiritu, samahan mo ko sa buhay na ito. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung pinanalangin mo yan ng taus-puso, kung ano ka ngayon dahil sa gawa ng Diyos, yan ang ipamuhay mo. Tumayo na po tayong lahat at ihanda po natin ang ating pagbibigay sa Panginoon. Thank you, Lord God. Panginoon, minsan narito po ang iyong mga anak handang magbigay sa iyo. Tanda ng aming pagsamba, paggalang sa iyong harapan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Malaya po tayo magbigay sa Panginoon. Sige po. Hallelujah. Ano pa bang maihandog ko?
man sa buhay kong nanggaling sa iyo. Kung ano man sa saling ito'y tangan. Ang mga bagay na tinuturing ko, Yaman at hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Minsan pa, bago umakyat po si Pastor Jesse, meron po ba na nangangailangan ng prayer? Mag-pray po tayo dun sa prayer room. Taas nyo lamang po yung kanang kamay nyo and we will pray for you. Meron po ba? Kailangan nyo ng prayer? Taas po ang kanang kamay. Wala? 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 Okay? Sakaling magbago yung isip nyo, punta pa rin po kayo doon at mag-pray po tayo doon. Nais ko na po tawagin Pastor Jesse. Amen. Father, once again, we thank you for today. Today is a good day, Lord God. Because, Lord, you are with us, Lord God. You never leave us nor forsake us, Lord God. Lord, we just thank you, Lord God, for your word and your message always to us, Lord God. For, Lord, you are changing us, Lord God, from glory to glory into your image and likeness, Lord God. Father, as we go from this place, Lord God, Lord, we pray, Lord God, that your likeness in us, Lord God, that we will reflect that, Lord God, and others will see Christ in us, Lord God. And our very lives, Lord God, would be a witness, Lord God, to our family, friends, and all those who we come in contact with, Lord God. Use our lives, Lord God, to touch other lives, Lord God. We speak blessing upon this city of Olongapo, Lord God. Use us, Lord God, to be a blessing. We pray this, Lord God, in the name of Jesus. We pray this in Jesus' name. Amen. And everyone says, God bless Olongapo. minsan pa po, patuloy nating purihin ang Panginoon.